Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Today is Saturday. It's December 27 and tomorrow will be December 28, our day off again because it's Sunday. So I do hope and pray everyone is keeping warm, especially here in Hong Kong that it's starting to become really cold, especially nung Pasko or Christmas or 25. So ingat po tayong lahat, especially keep ourselves warm. We need to magsuot ng mga mas nakakapag-warm na mga jacket and mga sweater or heated na mga damit para kayo po ay hindi mabilis magkaubo o magkasakit. Ayan. So, sa bawat isa po, I do hope and pray that everyone is doing well and okay. And syempre, malapit na nating salubungin ang upcoming New Year o 2026 at nawa ang mga blessings ng Panginoon ay mag-outpour sa ating lahat. And we continue to love, forgive, understand, have unity, and keep making our faith in God stronger each day. So bago po tayo dumako sa ating sharing na devotion video, syempre po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating opening prayer. So let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin. Gayun po, salamat po sa lahat ng mga unexpected blessings, Panginoon, na aming natatanggap, Panginoon. Gayon din, salamat sa promotion, provision, protection, Panginoon, godly wisdom, even tests and trials, Panginoon, aming mga pinagdadaanan. At ngayon, dahil malapit na naming harapin ang panibagong taon na ipagkakaloob niyo sa aming Panginoon, dalangin namin na bigyan niyo kami ng fruit of the Holy Spirit, Panginoon, and let your light shine upon each and every one of us. Kaya din po, we pray for the salvation of those of our loved ones, Panginoon, mga kakilala namin, friends, and everyone, Panginoon, na aming makakasalamuha upang magkaroon sila ng matibay na pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Tunay na nating is impossible to you, Lord God, if we just keep our faith in you, Panginoon, and patuloy na magtiwala, Panginoon, and trust in your will that it will happen and come true into our life, Panginoon. At ngayon, sa gagawin po namin pag-aaral o pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, dalangin namin na kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Gawin niyo lamang pong mouthpiece at tagapagsalita ninyo ang inyong lingkod, Panginoon. Ngunit kayo po ang siyang mangusap sa bawat taong makakarinig, makakabasa, o makakanood ng mga video na ito, Panginoon. Truly indeed, Lord God, we know that your power is greater than all the power and authority in this world, Panginoon. Gayun din po, habang buhay at walang sawa kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa tinapos na gawa niya kung kaya kami, Panginoon, ay may good news o ebanghelyo na maaaring ipahayag sa aming kapwa, Panginoon. At kayo lang ang may kakayahang makapagpabago sa bawat tao, Panginoon, anuman ang kasalanan na nagawa ng bawat isa, Panginoon. You are wholeheartedly, Panginoon, na kayang tanggapin at yakapin and embrace us, Panginoon, in all our karumihan, Panginoon, and in all our shortcoming and being fall short for your glory, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu o Holy Spirit na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, upang ang aming conviction, Panginoon, and conscience, Panginoon, ay laging maging malinis sa inyong harapan, Panginoon, at magawa ang lahat ng mga gawain, kaisipan, Panginoon, na nakalulugod para sa inyo, Panginoon. Ano pa man po ang bawat dalangin o deepest prayer ng bawat isa, Panginoon, ay alam na namin nakarating na ito sa inyo, Panginoon. Kaya amin nang pinasasalamatan that we receive it, Lord God. May we honor you, we glorify you, and let your light shine upon every one of us, and may we grow more into Christ likeness. This we pray in the Father Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 23:31. Ito po yung sinasabi, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari sa kahoy na tuyo? It is like a question, di ba? So message, dagdag pa sa mga malalim na pananalita na sinabi ng Panginoong Yesus na kung ganoon daw ang ginagawa sa kahoy na sariwa, open and close parenthesis, it is our Lord Jesus Christ or ang ating Panginoong Yesus, ano naman daw kaya ang mangyayari sa kahoy na tuyo? Or open and close parenthesis, so may simbolo sa mga Hudyo noon
Application, kung ang Panginoong Yesus bilang kahoy na sariwa ay pinarusahan at namatay para sa atin, tayong mga makasalanan na maituturing na kahoy na tuyo ay naging sariwa dahil sa tinapos na gawa ng Panginoon. Dahil kung hindi nangyari ang mga ito ayon sa kalooban at plano ng Diyos, mananatili tayong tuyong kahoy na maaaring masunog ng habang buhay sa impyerno. At kahit gaano kasama na tao, ay di hahangarin na habang buhay na magdusa sa impyerno. Mas mabuting ngayon pa lang ay alam na natin ang pipiliin nating mapuntahan sa kabilang buhay. At nawa ay ito ay sa langit. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, 'di ba? So, alam niyo naman ang ating Panginoong Yesus ay mahilig mag-iwan ng mga salita ng mga matatalinhaga o mga may malalim na kahulugan during that time, 'di ba? At dito nga ay parang tinanong ng ating Panginoong Yesus na kung siya nga, 'di ba, bilang holy sacrifice at bugtong na anak ng ating Diyos Ama ay pinarusahan at sinaktan ng mga tao sapagkat lingid sa kanilang kaalaman or hindi nila alam na ang kanilang sinasaktan o pinaparusahan is the only begotten Son of our Lord God, ng ating Abba Father o ng ating Diyos Ama, di ba? And syempre, kung nalaman nila yun in advance at pinaniwalaan nila na ating Panginoong Yesus nga yung Son of God, ay hindi nila ito sasaktan marahil. Kaya minarapat at pinahintulot ng ating Diyos Ama na hindi agad ma-reveal or hindi maniwala yung mga magpaparusa sa ating Panginoong Yesus na siya ang the begotten Son ng ating Diyos Ama. Kaya nangyari at naganap yung pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, di ba? And syempre, kung hindi nangyari yun, tayo nga bilang mga tuyong kahoy, di ba? Ang representative natin yun. Actually, ang ginawang pagliligtas na yun ng ating Panginoong Hesus, it was available before, long before, para sa mga Hudyo. Kasi doon naman siya unang pinadala ng ating Diyos Ama, di ba, sa Israel. Pero sabi nga, upon the pagbalik ng ating Panginoong Yesus sa kaharian ng Diyos at bumaba ang Holy Spirit, yun na yung simula ng building of the churches here on this world. Sabi nga, dahil sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, kaya may mga naging Christian. Dahil ang pagiging Kristiyano or ang pagiging Christian ay kinuha mula sa pangalan ng ating Panginoong Yesus na Jesus Christ, 'di ba? So Christ stands for being a Christian, 'di ba? That means that is the religion, that is the belief on our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, 'di ba? So once we are evangelizing to people, we usually ask kung sakaling iiwan mo na ang mundong ito or ikaw ay mamamatay na, 'di ba? Sa tingin mo, saan ka mapupunta? Sa langit ba o sa impyerno, 'di ba? Many will answers you hindi pa nila sigurado, 'di ba? Hindi pa nila alam. But we should be the one who will be the mouthpiece of our Lord Jesus Christ para ipabatid sa kanila that there is no other way, no other truth, and no other life to be reunited with the Lord in relationship and in covenant with the Lord and salvation, none other than accepting our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And after you do it, the prayer of acceptance to our Lord Jesus Christ is mas lalo ka nang magiging eager to know more about Jesus Christ, our Lord Jesus, di ba? Hindi yung, ay, tinanggap ko na ang Panginoong Yesus, Christian na ako, ligtas na ako, di ba? Given to it na when you accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, is you are saved. But the mere fact is hindi sapat na ganun lang ang ginawa natin, di ba? Syempre, dapat magkaroon ng changes sa ating buhay, lalong higit sa ating spiritual o pananampalataya. Hindi yung after you receive our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior is balik ka na naman doon sa pagkakasala, diba? Na, you only live once and gusto mong to live life to the fullest. But if you are still living in sin, diba? Nung pinatawad nga ng ating Panginoong Yesus, yung babaeng nahuli sa pangangalon niya, diba? Is, sabi niya,
hindi rin kita huhusgahan. But sin no more, 'di ba? Hindi mo na dapat ulitin pa yung mga pagkakamali o naging kasalanan mo, but instead you live in holiness and yung nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon, 'di ba? Dahil sabi nga ang pag-aalay ng ating Panginoong Yesus ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan natin ay napakahalaga. Diba? Kung para sa iba, iisipin mo, ay, libre lang naman pinagkakaloob sa atin ng Diyos yung salvation, diba? So, when you accepted it as a gift, a free gift of our Lord, pero sa kabila noon, hindi ito cheap dahil yung darling of heaven, yung nag-alay ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan natin at walang kahit anong kayamanan ng tao, katanyagan ng tao, kasikatan ng tao, talino ng tao na maaaring makapantay sa ginawang yun ng ating Panginoong Yesus. Kahit yung good works mo, kahit ikaw na yung pinakamabutipinakamapagkawang gawa, talagang itinataas o sikat na sikat sa buong mundo dahil sa iyong kabaitan at pagbibigay ng lahat ng iyong kayamanan sa lahat ng tao. Lahat ng yan ay parang isang maruming basahan lang sa paningin ng ating Diyos Ama, dahil walang kahit sinong nakaabot at pleasing in the eyes of the Lord except His begotten Son, our Lord Jesus Christ. So, nawa ang bawat isa ay hangarin po natin na hindi tayo masunog, hindi tayo mapunta sa kaharian ng kasamaan o ni Satanas sa impyerno, kundi hangarin at atin pong pagsumikapan na tayo ay sa kaharian ng Diyos sa langit mapunta at makasama ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Yesus at lahat ng mga mahal natin sa buhay o kakilala natin na natulungan natin upang maaligtas at magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoon. At sabi nga, tayo ang mga nasa last days na hindi natin alam. We might never know when will the rapture arrive or will come, or maybe kung hindi na natin maaabutan dahil kinuha na tayo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang second coming, the better, di ba? Pero kung halimbawa man at hindi sinasadya o hindi inaasahan na mangyari ito while we are still living, is we need to be ready, fully armored with the Word of God. Our relationship with God is strong, and our relationship with our fellow men or sa kapwa-tao natin ay napatibay at napatatag din natin. And we do the great commission of the Lord to go therefore and make disciple of all nations. So, yan lamang po ang ating devotion ngayon, and let us all end up into closing prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan o napag-aralan ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay maituturing na mga tuyong mga kahoy, Panginoon. Ngunit dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus, kami ay napanumbalik sa pagiging sariwang kahoy, Panginoon, kung paanong ang Panginoong Yesus ay napakasariwa at kaaya-aya sa inyong paningin, Panginoon, na siyang nag-restore ng mabuting relasyon ng ninyo, Panginoon, sa amin na mga taong makasalanan, Panginoon, at hindi nyo na nakikita ang karumihan o kasalanan namin. Bagkus, Panginoon, we are covered by the blood and the greatest sacrifice of our Lord Jesus Christ, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, to strengthen us, empower us, Lord God, and give us the boldness, Panginoon, upang maipahayag ang inyong ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan sa bawat tao, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, ay mapuno ang buong mundo ng mga nananalig at sumasampalataya sa inyo at may matibay na relasyon sa inyo, Panginoon, upang anumang mga bagyo at pagsubok ang pagdaanan namin sa mundong ito, Panginoon, ay kayang-kaya naming mapagtagumpayan, Panginoon, dahil sa lakas na kaloob ninyo sa amin sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Kaya din po, Panginoon, we pray, Lord God, for all the financial needs of all the people, Panginoon, na kayo po ang may kakayahang mag-provide, Panginoon, based on our needs, Panginoon, at hindi sa mga wants namin, Panginoon. Salamat sa pagkakaroon ng trabaho o negosyo, Panginoon, at kung nagkaroon man ng mga losses, Panginoon, o pagkalugi ang bawat isa, Panginoon, we know, Lord God, na kayo po ang magbabalik ng siksik, tiglig at umaapaw, lalong higit sa inyong mga anak na lubos na nagtitiwala sa inyo, Lord God. We also pray, Lord God, for all the sick people, Panginoon, na
mentally, physically, emotionally, and spiritually, Panginoon, that the healing be upon every one of us, because by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. At kung ang kalooban niyo po ay ang lumisan na o pumanaw na ang mga kakilala namin o mahal namin sa buhay dito sa mundo, Panginoon, ay nais niyo po, Panginoon, na sila ay makasama na sa inyong kaharian, Panginoon, at sila ay magkaroon na ng tunay na healing at kapahingahan sa inyong piling, Panginoon. Kaya ni po, Lord God, we pray for all the pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, workers, Panginoon, ordinary members, and all the body of Christ, Panginoon, na ipinapahayag ang inyong mabuting balita, Panginoon, helping our fellow men, Panginoon, to have a deeper relationship, to have salvation, Panginoon, to be baptized, Panginoon, at maging disciple ninyo, Panginoon. Patuloy niyo pong i-provide ang lahat ng mga pangangailangan nila sa mga pagtatravel, Panginoon, sa mga nais tulungan na ipatayong mga ospital, mga paaralan, mga anything, Panginoon, ng mga churches, upang mas lalong higit, Panginoon, na marami ang sumampalataya at manalig sa inyo, Panginoon. Ay alam po namin, Panginoon, na ipagkakaloob niyo ito sa bawat isa, gayon din sa mga anak ng bawat mga manggagawa ninyo, Panginoon, at mga missionaries, Panginoon. Lalong higit ang mga OFW, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo na nagkalat na po, Panginoon. Alam namin na gagamitin niyo. You will empower every one of us, Panginoon, upang ma-evangelize, Panginoon, ang buong mundo hanggang sa kasulok-sulukan ng mundong ito, Panginoon, ay isisigaw na kayo lamang ang Diyos na aming dapat papurihan at sambahin sa aming buhay, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, base sa mga time, talent, and treasure na ipinagkaloob niyo, Panginoon. We also pray, Lord God, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, that economic growth and progression and salvation shall be upon our country, the Philippines, Panginoon, sapagkat binigay niyo ang napakaraming natural resources para sa aming bansa, Panginoon. Ang kailangan lang ay magkaroon ng pagtutulungan, pagmamahalan, pagpapatawaran, Panginoon, at pagkakaisa ang bawat tao sa aming bansa, Panginoon. And we know, Lord God, that as the Philippines is the only Christian nation, Panginoon, ay ang bawat Pilipino ay magagamit, Panginoon, upang mas lalong marami pa ang manalig at sumampalataya sa inyo, Lord God. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, ang aming mga amo, Panginoon, at lahat ng mga tao na ginagamit niyo upang makapag-provide ng mga pangangailangan para sa aming pamilya, Panginoon, lalong higit sa mga pag-aaral ng aming mga anak, Panginoon. We know, Lord God, na kayo po ang siya magbabalik sa kanila ng mga blessings na ito sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral ng kanilang mga anak, Panginoon, at sa harmonious relationship namin, Panginoon. We also pray, Lord God, that salvation shall happen in all the part of this world, Panginoon, and in any world, Panginoon, maging sa mga different planet, as long as there are people and person in there, Lord God. We also pray, Lord God, para sa inyong chosen nation ng Israel, Panginoon, that all the Jews will come to know your Son, Jesus Christ, Panginoon, and they will glorify His name, Panginoon, dahil kung paano namin pinapapurihan at pinaparangalan ang inyong bugtong na anak na si Jesus, ay parang ginagawa na rin namin yun sa inyo, Lord God. May we continue to do your great commission, Panginoon, and to preach and spread the gospel to all the nation, Panginoon, upang mas marami pa ang mag-believe, mas marami pa ang magkaroon ng deeper faith and relationship sa inyo, Lord God. At ano pa man pong mga deepest prayer and request ng bawat isa, Panginoon, ay alam naming nakarating na sa inyo, Panginoon. And we declare the victory, the happiness, the joy, the peace, Panginoon, and every good things will happen into all our lives, Panginoon, because we fully trust and have faith in the things that you will do into our life, Panginoon. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye!